Favorite ng mga sweet tooth at trending online ang pastries ng Wados sa Maginhawa Street, Quezon City. Pero napag-alaman namin na ang matamis na success story ng owner nito ay nagsimula lang sa panonood niya ng baking videos sa YouTube. Nag-start yung Wados noong 2012 actually. So, after ko mag-work sa TV as a video editor, naging writer din ako, parang na-burn out ako sa trabaho ko. Sabi ko gusto kong gumawa ng something na yung magaan lang, tsaka yung parang hindi mo feel na nag-work ka. So, kaya ako napadpad sa baking. Yung family ko, kami talaga, nasa food business kami. So, meron kaming restaurant. Ang catch, gusto ko talaga mag-aral ng culinary. Pero nung time na yun, wala kaming pera. Medyo mahal ang culinary. So, sabi ng mami ko, alam mo, mag-communication arts ka muna, tapos pag talagang after graduation, pili mo gusto mong magluto, mag-aral ka na lang mag-isa. So, true enough, after ko mag-3 taon as a writer, sabi ko, parang may kulang pa rin sa buhay ko na gusto ko talaga magluto. So, lang ako, YouTube lang. 2012, nag-check ako ng mga recipes. Sabi ko, ba't hindi ko subukan mag-bake? So, nung una lang, for fun lang, pinamimigay ko sa mga mag-anak. Sabi ko, feedback naman kayo. Sobrang hirap na kailangan mo i-convince yung tao na credible ka. Eh, since ako nga wala naman akong diploma. So, yun yung parang naging struggle ko na paano ko i-convince yung tao na marunong po talaga ako magluto. Ang sweet hit ni Wado ay pinatamis pa ng mga taong tumulong para mas i-patronize ang Wados ng mga dessert lovers. Wala talaga officially sa baking, talagang lang ako, YouTube lang lahat. So nung nag-ahente ako, nagbibenta ako ng mga oven sa mga chef. Siyempre, kikwento ko na yung mga chef na hotel, parang, chef, paano ba yung ganyan? Kasi sabi ko, yung ganache ko parang hindi ganun ka-stable, hindi ganun kaganda. So nakakakuha na ako ng mga tips from professional. At 3 taon ako nag-ahente. Nung nag-open ako, sobrang confident ko na kasi alam ko na yung mga dapat iwasan, kahit pa paano, di ba? Pero syempre, nung actual na nag-business na ako, iba pala siya. I mean, hindi siya kasing dali or kasing simple tulad ng mga kwento nila. Iba pa rin kapag hands-on na first-hand experience mo yung negosyo. Actually, meron ako isang interview before kay Sito Beltran. Sabi niya, so dinami-dami naman ang lulutuin mo. Bakit cupcake, di ba? So bakit ka nag-bake? Kasi ako rin naman, sabi ko nga, yung mga inspiration ko si Chef Buddy Balastro, mga sila, yung mga lalaki na naging sobrang successful sa baking. So sabi ko, pero na-stereotype nga siya sa Pilipinas na siya, parang pambabae. Tapos yung design niya pa ang gaganda. Sabi ko, hindi siya parang hindi kami nagpapakulong sa stereotype. Nag-viral ang mga minimalist cakes ni Wado at umasenso ang negosyo, pero hindi pa rin siya nakontento. In-explore pa rin niya ang mga baking competitions at tinawag siyang Chef Contesero. Since yung Wados kasi na business, nag-start lang siya sa online business lang siya. Gusto ko i-keep yung charm ng business na produce pa rin kayo ng quality. Lahat, homemade, lahat, pinag-isipan, pinagpagulan. Kasi pinig ko yun yung charm ng business na naniniwala sila na kung baker, tapos bilang nakapagbukas ng business. Isa sa mga reason kaya rin ako nag-start mag-bake kasi gusto ko talaga ipagluto yung family ko. Sa mga pasimula pa lang, gusto mag-start ng business, ako naniniwala ako na wala siyang timing. Hindi mo kailangan maghintay ng right time for it. Kasi hindi mo malalaman kung para sa'yo siya unless simulan mo. Subukan mo lang. Kasi sabi ko nga, pag gusto mo magluto, passionate ka sa kusina, subukan mo kasi kahit hindi ka bumenta, wala ka namang talo kasi at least kahit paano, nagawa mo yung isang bagay na gusto mong gawin kahit wala akong culinary background. Kasi yung Wados was doing so well na yun nga, kinukuha ako ng mga big brands na para maging consultant for them. So now I'm working for a big ice cream company. At tapos nag-consultant din ako for a big cookie brand. Kasi naniniwala sila sa panlasa ko, naniniwala sila sa choices ko ng flavors na pwedeng pagkaluin. Yan ang ating Daddy Foodie. Pinatunayan ng kanyang kwento na basta't may hard work, dedication at sweat, the road to success can be sweet.